Sa isang senador, pangit po ang ganyan. Senador ka ng ating bansa, hindi ka senador ng iilang tao o ng dating pangulo. Binoto ka namin para may magawa kang batas dyan. Masyado ako natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan eh. Magandang gabi po mga kaibigan. Alam nyo, may nakita akong isang post ng isang kilalang personalidad. At itong personalidad na ito, nakita ko lang ang post niya. Ngayon, never akong nagko-comment sa mga posting niya. Ito pong tinutukoy kong personalidad na si Senator Robin Padilla. Na kung saan po, nakalagay po doon sa post niya, handa ka na ba, kabayan? I don't know kung anong ibig niyang sabihin, anong gusto niyang palabasin dito sa video niyang, sa post ng larawan, na kung saan nakikipagkamay si Ukraine President at kay si Pangulong Bongbong Marcos. Ang pagkakaunawa ko doon sa picture na yan, kaya nandirito sa ating bansa ang Ukraine President, ay para bang sa talk or pag-uusap nila kung anong pwedeng maitulong, maiambag sa ating bansa, at kung ano ang mga dulihiya na pwedeng makuha ng ating pamalaan sa Ukraine President. At wala po akong nabalitaan na nagkaroon ng agreement ang Pangulo para kung anumang gyera na gusto. Wala pong ganun. Ngayon, nakita ko po kasi yung post ni Senator Robin Padilla. Maraming haka-haka, maraming komento, maraming kung ano ng mga gustong palabasin doon, na parang ang dating makikipaggyera tayo. I don't know kung yun po ang dating ha. Pero sa isang senador, pangit po ang ganyan. Senador ka ng ating bansa, hindi ka senador ng iilang tao o ng dating pangulo. Binoto ka namin para may magawa kang batas dyan. Pero ako po hindi po ako bumoto sa kanya. Kaya wala akong inaasahan, pero nakakahiya sa mga bumoto sa kanya. Hindi yan ang inaasahan sa iyo, Senator Robin. Sana itong message ko sa iyo, wag mong masamain, para po sa iyo ito. At ako'y bilang isang Pilipino, isang mamamayan, at isang botante, at isa rin pong taxpayer na nanggagaling ang sahod nyo sa aming mga taxpayer. Sana ayusin nyo po. Masyado ako natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan eh. Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Ito ang pananaw ni Senator Robin Padilla sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tugunan ang tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa, gaya ng Maritime Cooperative Activity kasama ang Australia, United States at Japan. Ganoon din ang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, US at Japan, kung saan dumepensa ang China sa naging pahayag ni US President Joe Biden at sinabing hindi ito magpapatinag sa Mutual Defense Treaty. Tingin ng senador, mas lumalala umano ang tensyon sa West Philippine Sea kumpara sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, dapat sa mga kalapit na bansa humihingi ng tulong ang Pilipinas. Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Hinihimok ngayon ng senador ang Pangulo na ipaliwanag sa publiko ang ginagawa nitong hakbang kaugnay ng West Philippine Sea at posibleng epekto nito sa bansa. Hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito.
Punto pa ni Senator Padilla, ipatawag na lang ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para pag-usapan ng issue sa Gentleman's Agreement at maglabas ng iisang pahayag imbes na idaan pa sa pagdinig sa Senado. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Senator Robin Padilla, mawalang galang na ho, Senador. Ngunit bakit tila ang post nyo po sa ating presidenteng BBM na simpleng pakikipagkamay lang naman sa presidente ng Ukraine ay binibigyan mo ata ng malisya? Sana bilang senador ng Pilipinas ay hindi ganyan ang mga post mo. Public figure ka, kaya alam mo na bawat post mo ay maraming Pilipino ang nakakakita. Kaya bawat isipin mong bumabuti, hindi yun mga simpleng picture, ibinibigyan mo kaagad ng malisya. Ano ho ba ang nais nyong ipahiwatig sa handa ka na ba, kabayan? Ano ang malisya na nais mong itanim sa utak ng mga kapwa natin Pilipino para po kasing pinapalabas ninyo na nais sumuporta ng Pilipinas sa gyera ng Ukraine laban sa Russia? Wala pong agreement or talks ang ating pamalaan, ang ating papresidente sa Ukraine government tungkol sa usapin na yan, kaya wag nyo ho sanang pangunahan o bigyan ng ibang kulay dahil binabahiran nyo agad ng di maganda ang imahe ng isang simpleng larawan. Senator Robin Padilla, matanong ko lang po, kayo po ba ay senador ng Pilipinas o senador ni dating Pangulong Duterte? Sana ho ang inyong loyalty ay lagi ninyong inuuna ay ang kapakakanan ng sambayan ng Pilipino. Hindi pang sarili, interes o interes ng inyong kaalyado. Lumalabas kasi na isakari pa din at takdog ng nakaraan administrasyon. Isang pakawala upang sirain ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. Sana, imbis na ikaw ay manira o gumawa ng isyo, iunahin mo na lang ang trabaho mo sa Senado. Senador pa nga ho kayo na ipapasa ni isang batas, wala na kayo ay naupo sa Senado. Huwag ninyo sanang sayangin ang buwis ng taong bayan na siyang nagpapasahod sa inyo. Sana ho, Senador, huwag ninyong dalhin ang pagiging showbiz ninyo sa ating gobyerno. Alam naman namin na sanay ka sa mga intriga at kismis, kaya wag mo na yang gawin pa sa ating gobyerno. Lalo na sa ating Pangulo. Ang kailangan ng bansa natin ngayon ay mga tunay na senador na talagang nagtatrabaho. Hindi po pa-showbiz lang. Hindi yung nagpapaingay lang. Hindi yung nagpapapogi lang. Kailangan yung totoong may aksyon, may gawa, at may napatunayan. Kahit isang batas man lang, magpasa ka naman sa totoo, makakatulong sa ating mga kababayan. Senador, ang pagtuunan mo ng pansin ay ang mga kaalyado mong puro dispanlehado. Kay Kibuloy, todo tanggol ka. Hayaan mong linisin niya ang pangalan niya sa tamang lugar at sa tamang proseso. Huwag ninyong itolerate o itago ang katotohanan dahil bawat isang Pilipino ay may karapatan na malaman ang katotohanan. Gayon din kay Mayor Alice Goo, kung ikaw ay tumutulong na lang upang mapadali ang investigasyon laban sa mga Chinese national na nandito sa ating bansa, edi mas nagkakaroon pa kami ng pakinabang sa iyo. Nagkaroon ka kahit paano ng silbi.
Gawin mo ang trabaho mo bilang senador ng Pilipinas, hindi ka senador ni Duterte o ng senador ng China. Senador ka ng binoto ng Pilipino para sa Pilipinas, kaya gampanan mo ang trabaho mo para sa ikauunlad at mapoproteksyonan ang ating bansang Pilipinas.